Ano nga bang feeling ng naka-electric skateboard? Sheesh! Padali lang siya, para ka lang nagbabike, pero imbis na pumipidal yung paa mo, nakatayo ka lang, tas yung kamay mo, imbis na sa manibela, sa remote. Tapos para din siyang motor kasi bukod sa automatic siya, maliit lang yung kinakain mo sa kalsada dahil skateboard siya, nakakasingit ka rin sa mga traffic. Sobrang dali niyang way of transportation pero applicable siya kung malapit lang talaga. At kung tapos ka naman na, madali lang din siyang bit-bitin at hindi katulad ng motor, hindi mo na kailangan ng parking, pwede mong iakyat sa bahay niyo mismo. Andito nga pala tayo sa studio, may kukunin lang ako saglit at nagkita ulit tayo. Ito yung una nating electric skateboard, si Astro. Pero retired na siya ngayon, ang ginagamit natin, ito ng isa. Sobrang ganda gamitin na itong electric skateboard pero syempre, dapat maingat ka nga lang. Kasi kapag lumipad ka dito, hindi ka tulad ng mga sasakyan, yung motor may makakapitan ka pa dito, ikaw lang talaga. Pero promise, sobrang sarap niyang gamitin. Ito yung isang example na kung bakit hindi ako natatraffic kapag naka-electric skateboard ako kasi dire-diretso ko lang talagang sobrang convenient niya. Tapos, hindi ka rin makakasagi ng sasakyan kasi bukod sa maliit yung kinakain mo sa kalsada, naka-side view ka pa. So, wala ka talagang masasagi dyan. Dire-diretso ko lang. At ito yung example ng kapag inabot ako sa traffic, yung talagang hindi na makakasingit yung skateboard. Sobrang dali lang. Ganito lang yung gagawin. Into ka. Paka mo dyan, kunin mo yung skateboard, lakad ka ng konti, pumwesto ka dun sa kasya ka na ulit. Pagdating mo dun, ilapag mo yung skateboard, sumakay ka, iandar mo. Pwede nyo rin to iakyat sa LRT kung medyo malayo talaga yung biyahe kung hindi kaya. Pero pinakamalayo na biyahe ko dito, galing sa Tondo, papunta ng BGC. Pero pagdating ng BGC, kailangan mo na mag-charge. Tapos kailangan mo ng 80% battery para makauwi ulit. Pero kung gusto mag-commute, pwede naman. Pwede mo na siyang isakay